Sa punto po ito ay makakausap natin ang isang residente sa Marawi City, si dating ARMM Deputy Governor Nuruddin Alonto Lucman. Magandang tanghali po sa inyo. Hi, good afternoon. No, it's still morning, I think. Morning or afternoon na. Opo, makikibalita po sana kami sa sitwasyon dyan ngayon. Nasaan po kayo eksakto ngayon sa Marawi or pwede nyo bang sabihin sa amin or for safety reason na hindi? Pwede nyo naman hindi sabihin? Here in Marawi City, my residence overlooking the whole city because I live in a limited portion of the city. So nasa ligtas, nasa ligtas naman ho kayong lugar. Ano yung natatanaw nyo ngayon at kumusta po yung sitwasyon ngayon dyan ho sa Marawi? So the situation is not so good because there are no leaders who are negotiating for the to negotiate to disengage the contending forces in the city. So there are no leaders, no government officials, nothing. Medyo napuputol, medyo napuputol-putol lang yung inyong signal. Aha. Pero malinaw ho ba yung sinasabi nyo na wala pong nakikipag-negotiate ngayon na local leader doon sa mga... wala. Aha. I know that my sister, the governor, is planning some contingency action to alleviate the sufferings of the civilians. But that's not all. This is purely a military operation. Opo. And on the side of the armed group in Marawi City, they have their own decisions to make. So the civilians were caught in a bind here. I mean, right in the middle. Gaano po kalaking parte ng Marawi City yung apektado rito at anong area po ito? It's not so big because there are some pocket areas in Marawi City occupied by some armed groups, and we are anticipating a situation where the army will retake the positions occupied by this armed group. So that's the situation now. So hiwa-hiwalay po itong mga armadong grupo sa inyong pagkakaalam? Yes. Iba-ibang lugar eh. I can count about 1, 2, more than 10 areas all over the city occupied by the armed group. Sa palagay niyo po ngayon, sa palagay niyo po, kumusta yung control dyan ng lokal na pamahalaan o ng militar at pulis sa sitwasyon ngayon dyan sa Marawi? Well, sabi nila nagkipag-coordinate yung mayor, but the thing is, wala nang magawa yata ang mayor eh. Kasi nagkabakbakan na eh, kahapon eh. Hanggang gabi, kagabi, walang tulog, hindi ko pa nang makatulog sa bahay. Kasi ang lakas ng mga paputok, mga mortars, rocket-propelled grenades, all manners of heavy weapons being used. So, walang matulugan. At saka sinunog nila yung eskwelahan at saka city jail, yung chapel, at ibang lugar dito sa Marawi City. So buong magdamag po yung bakbakan sa inyong pagkakaalam? Ay, yung bakbakan is concentrated on the other side of the city. Dun sa Bangon. Saka dun sa Bangon mismo. And kahapon, they occupied the fire department and commanded the fire trucks. So, that kind of thing. So, yun po, tama ho ba yung mga lumalabas na litrato na yun yung hinarang nila dun sa isang tulay na papasok, if I'm not mistaken, malapit sa May Pakpak Hospital? I think it was when malis na yung mga armed group doon sa May Pakpak. May sakit. Pero they raised their flags in that area, doon pa sa main thoroughfare ng city, may flag doon, at saka doon sa bridge, may flag. Doon sa Rizal Monument, may flag rin. So that is the situation we are facing now. Opo. Thousands of residents from Marawi City have left. Opo. Ang sinasabi po kasi ng militar kahapon, ito raw po ay initiated ng AFP o ng mga otoridad para tugisin itong grupong Maute at si Isnilon Hapilon. Pero nakita rin po natin sa mga videos na nasa kalsada itong armadong grupo at tila sila yung at sa some point ay may control dun sa mga areas na yun. So ano ba talaga nangyari sa inyong pagkakaalam? Ang nangyari dito, religious congregation about Tokyo.
Doon sila nag-infiltrate. They mixed with the group, thousands of people, foreigners and locals. Mhm. They mixed with the group, tapos they brought along their guns with them. Mhm. That was their way of infiltrating the city. Otherwise, kung wala yung congregation, doon sa may battle area, we call it Basak, Malatmer. Hindi sana mangyayari yun. So, nagkataon na may tatlong van doon sa area na nakita ng mga sundalo. Mhm. Nakabarit. Sinatulad mga sundalo. Nagkapakpakan. Tapos yung mga grupo, armadong grupo sa ibang lugar, nagsilabasan na. Mhm. So, Ayan, that was 2 p.m. yesterday. So marami na po palang armadong grupo sa loob ng Marawi na posibleng hindi na-monitor ng mga otoridad. Oh, kasi, for the past several months, we've been monitoring this group. Mhm. And sila, Onayan, minsan, they even occupy the place in our town. Then we have to ask them to leave. Mhm. Kasi ayaw namin yung mga civilians dun sa area namin na madamay. So they left naman. Mhm. Wala na silang kataguan ngayon. Opo. Sa mga video po kasing nakakarating sa amin na nananawagan pa itong armadong grupo ito na suportahan sila. Ano pong tugon dito ng mga residente ng Marawi? This is Rafi Tima. Opo. Rafi, majority of the people in Lanao wants peace. Opo. Majority of the people of Lanao supports President Duterte. Mhm. Majority of the people of Lanao supports the martial law declared by Duterte. Nagkataon lang na nangyari ito eh. Kaya everybody was caught unawares. Diba? Biglaan eh. Mhm. So this is a litmus test for Duterte to neutralize the situation under martial law. But he has to use the right people to do that. Hindi niya magagamit ang mga tawan niya sa gobyerno kasi wala nang agawan sa posisyon nito. So ang sinasabi niyo po, may resistance naman yung residente ng Marawi dito sa nangyayari ngayong pagpunta dyan ng grupong Maute at sinasabing alyado na ng grupong ISIS. Most of my relatives, friends, are disgusted by the situation. This shouldn't have happened in the first place. Okay, I can say that this is, in Islam, Mhm. you do not occupy a Muslim land. Opo. That is no. It's even in the Quran. Okay, and you're not allowed to kill anyone, any human being, Muslims, Christians, Jews. But in this case, there are reports na may pinatay sila ng mga civilians ng Maranas civilians. Opo, may at least dalawang drivers daw po doon sa ospital. Sa pagkakalam niyo ba, meron pang mga hostages na hawak ngayon itong grupo? Galit na galit kami sa nangyayari. Kasi ayaw namin ito eh. This should have been contained before, noon pa. Napabayaan. Even the intel reports that they're going to attack Marawi City, napabayaan din. So we have to just bear the consequences. Well, that's the situation right now. Pero sa ngayon po ba, nakikita nyo marami na namang sundalo at mga otoridad dyan at kontrolado na nila yung area at posibleng maresolba na ito? Or sa palagay nyo, hahaba pa ito dahil sabi nyo nga kanina, nasa 10 magkakahiwalay na lugar itong mga armadong grupo? Ang problema rito talaga, granting that all the soldiers are here, pero may mga possibility na when you enter a well-defended area, chances are you will suffer casualties. So that is what the AFP is doing now, to minimize casualties from their side. The military, they will just bomb the place, that's all. Pero kumusta naman po overall yung situation dyan, yung utilities ninyo? We understand kanina walang kuryente, pero obviously meron pa kayong cellphone signal. Kumusta po yung utilities dyan po sa Marawi? It was cut off. Na-cut off na yung electricity dito. Kahit yung generator po, naubusan ng gasolina. Ang problema talaga rito, if this is not stopped soon, magkakaroon kami dito ng food crisis. But my sister, the governor, is
has ordered contingency plans to alleviate the suffering of the victims of the war. Saan po ngayon si Governor at kumusta yung sitwasyon ng provincial government? I was told that they are in the capital because they asked me to join them, yung mga relatives ko. But I said I cannot join them because I have to stay with the people here. Diba? Ngayon po ba may panawagan na kayo kasi nabanggit nyo nga may pangambahan na kayo, napaka tumagal ito. Magkakaroon ng krisis lalo na sa pagkain dyan sa inyong lugar. Usually if some armed conflict, this is very possible ito. In fact, this morning I spoke on the radio appealing for residents to leave Marawi City. Kung meron sila mga kamag-anak sa Ligan at saka Cagayan de Oro dito sa mga adjoining towns, they should leave. Kasi maraming tao dito na hindi wala bang depensa sa sarili nila, and they live in weak foundations, mga houses na weak ang foundations na walang semento. Sa mga oras na ito, meron pa ba kayo narinig na putukan at palagay nyo confined na dun sa 10 area na binabanggit nyo itong armadong grupo? Pagdating ng D-Day or 0 hour, magkakaputukan na, that's for sure. Pero ngayon, it's more like the calm before the storm. That's the situation now. So we are anticipating some kind of major engagement and engagement in the few hours time. Hindi ko po alam kung meron kayong impormasyon, pero since nandyan po kayo sa Marawi, may mga lumalabas po kasing balita na yung mga preso dun sa city jail nakalabas daw po. Meron bang balitang ganun dyan sa inyo? Pinalabas, saka pinatay nila yung mga jail guards. May napatay sila ng jail guards. Yung mga preso, pinalaya nila. Ayan. So sa pagkakaalam nyo, ilang preso ito at anong mga kaso nito? Mga convicted na ho ba ito or nasa korte pa yung kanilang mga kaso? Some of them are convicts, some of them are still fighting it out in the courts. But there's so many of them. I know that the city jail is full. So, napalaya na. These are dangerous criminals. I know them. So ang apela nyo po talaga sa mga taga-Marawi, lumikas muna dyan sa lugar hanggat hindi natatapos itong krisis. To give the government a free hand in dealing with the situation rather than matakot sila na madamay sila na civilian. Mahirap na yun. So it's better for the civilians to leave na lang. Well, to give the government a free hand. Sige po, bilang residente po ng Marawi at dating opisyal po dyan sa lugar, nasa inyo po ang pagkakataon para manawagan sa inyong mga kababayan patungkol po sa sitwasyon nyo ngayon dyan sa Marawi at siguro sa pamahalaan na rin para tugunan yung issue ngayon dyan po sa inyong lugar. Okay, if they're listening, so mga lulutakan, mga bagsa ko si Saranawa po makinig na when mas mapinaaway niya ginamada pa yun. So sa mga darpa, di ka nurong kasakitan. Kasi di ka nagusta Cagayan de Oro, sa Basak. Di ka nung mapataw ng tunay kaulola. Lagi pipira ka oras si Mato. So ultimatum ay nibigay Duterte na tama sa alas 5 kon. O wait na di ka kataw ka masigla na magulola sa dip na ng kaumagi na alas 5. So that's the appeal. They should leave. Paumanhin po, ako pwede ho nyong isalin sa Pilipino yung inyo pong binanggit. May nabanggit po kayong oras? Yun na nga. Ang panawagan po ng ating pangalan ay ang haka-haka rito ay hanggang alas 5 ang binigay ni President Duterte. Kung walang alis dito sa Marawi, ang militar na ang gagawa ng paraan. Okay? Well, sige po. Tatawag-tawag po kami every now and then po sa inyo para humingi ng update at mag-ingat po kayo dyan po sa Marawi. Maraming salamat po sa inyong oras. Okay. Thank you, Rafi. Salamat po. Si dating ARMM Deputy Governor Nuruddin Alonto Lucman.